susi ito ng rest house ni Earl sa Antipolo. Doon ko nakita ang huli si Sofia. Mag-obserba ka nga kung ano ba talagang mayroon ang rest house na yon. Salamat at hindi mo ako nilaglag kahit na alam mo na yung totoo tungkol sa akin. I did it for myself. Mananatiling ikaw si Maricar. At ang tunay na Maricar, si Sofia. Hindi ka lang ginagamit ni Earl para magpanggap. Ginagamit ka din niya para hindi mabawi ni Rico si Sofia sa kanya. Alam mo ba, hindi sinabi sa akin ni Earl na yung asawa pala niyang si Sofia, yung pala yung totoong Maricar. Hayaan mo na yun. Konting tiis lang. Matatapos din yan. Makakalaya ka nila sa kontrata niyo ni Earl. Sobrang naaawa na talaga ako kay Rico at kay Giovanni. Pasensya ka na lang. Hindi ko sinasadyang panggitin si Sofia. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako magagalit eh. Gusto ko lang marinig kung gaano ba siya ka-importante sa'yo. Mahal mo pa ba si Sofia? Oo. Mahal ko pa rin si Sofia. Siya yung pangalawang babaeng minahal ko pagkatapos mo. Akala ko nga nung una na pareho kayo, kaya ako siya napansin, pero hindi pala. Siya pala mismo yung mahal ko. But don't worry. Hindi kita ulit sasaktan tulad ng ginawa ko dati. I will make this relationship work kahit marami nang nagbago sa'yo. Maricar, hindi ako papayag na magkahiwalay tayo ulit. I will make things right. Salamat. Ay, sir, sasabit na po ako sa palengke mamaya pagkahatid ko sa inyo. May pinapabili si Manang. Sige, basta balikan mo ako. Yes, sir. Earl, meron pala akong prepare na baon para sa'yo. Sorry kung nainis ka kagabi dahil sa akin. Thank you dito. Unang-una. Pangalawa, sorry din dahil umilit ang ulo ko. Thank you. Ano na ako? Ingat ka. Ingat kayo, ha? Sige po. Boy, ingat. Ma'am. Ingat. May pasalubong akong chocolate sa'yo. Wash your hands muna bago kumain, ha? Apa! Rico. Maricar, ginawa kita ng salad. Naku, salamat ate ah. Sige, iwan mo na lang dyan, kakainin ko mamaya. Ikaw, pahinga na ako. Sige lang. Mukhang nagkaayos na kayo ng kapatid mo, ah. Ano ba ang tawag doon? Nagkaayos. Ang lamig-lamig ng pakikitungo ng asawa mo sa akin. Well, at least ngayon nag-uusap na kayo, di ba? Usap ang tawag mo doon. Come on, ate. Isipin mo na lang na at least ngayon nagpapansinan na kayo. Hindi katulad nung dati na iniiwasan ka niya. Come on, don't worry. I'm sure darating din yung panahon na magkakaayos ka ng gusto. Sana nga, dumating yung panahon na yun. Yeah. Manang, andito na ako sa loob. Parang wala naman eh. Wala, puro mga gamit lang na nakatakip tsaka mga alikabok. Sa mga kwarto, hanapin mong mabuti. Ano ka ba? Wala, Manang. Baka may makuha ka diyang gamit na may mapapala tayo. Naikot ko na ata mga kwarto, parang wala namang kakaiba dito eh. Ganun ba? Sige, umalis ka na lang dyan. Baka hinihintay ka na ni Earl at hinahanap ka na ngayon. Ay, Manang, sandali. May isa pa dito eh, ha? Tingnan ko lang.
Bakit, Sylvia? Gusto mo umatras sa usapan natin? Or kasi kinukonsensya na ako, naaawa na ako dun sa mag-ama. Kaya, please naman nagmamakaawa ako, pakawalan mo na ako. Ayoko na talaga ng ganito. Eh kung alam ko lang na buhay pala yung totoong Maricar, hindi ko naman tatanggapin to. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi mo pwedeng iwan sa ere. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, itutuloy mo yung project natin. Pero Earl kasi... Hello? Hello? Itong pinasok ko. Wala. Ay, Manang. Uy. Teka, Manang. May pinto eh. Manang, may pinto dito sa likod ng aparador. Baka dito may tinatago. Ha? Titignan ko ha. Bakit ba gusto mo akong makita ano naman kailangan niyo sa akin ni Earl? Simple lang. Gusto ko lang na i-report mo sa akin kung anong ginawa niyo ni Rico sa resort. Report? Pati ba naman yun? Oo, pati yun. Nagre-reklamo ka ba? O edi nag-swimming kami. Nag-usap. Kumain, natulog. Saan ka natulog? Sa tabi ni Rico. Hindi ba kunyari mag-asawa kami? Did you kiss? Hindi. Did you have sex? Kiss nga, wala. Sex pa kaya? Huwag kang mag-alala. May shota ako at loyal ako, no? That's good. Sana naman panindigan mo yan hanggang sa huli. Sandali nga. Eh, kailan ba yung huling yan? Hanggang kailan ba ako gagamitin ni Earl? Hanggang kailangan ka namin. Hindi ba kayo nagsasawa? Effort na effort ko yung paghiwalay yung dalawa. Eh, sa huli naman, magkakatuluyan pa rin yun. Kaya ka nga nandito, di ba? Nandito ka para pigilan ang pagbabalikan ng dalawa. Dapat si Sofia mapunta kay Earl at si Rico sa akin. Sige na, sabihin mo na sa akin kung anong papagawa mo sa akin para wala na mga meeting-meeting na ganito. Since you asked, gusto kong mapalapit sa akin ulit si Rico. Paano ko naman gagawin yun? Pabanguhin mo ang pangalan ko. Make him fall for me again. Ang hirap naman ang pinapagawa mo sa akin. Ang batiin mo sa akin, Diyos, sa pwede kong gawin yun. Siguro naman, kapag meron ka na niyan, hindi ka na magre-reklamo. Pero kasi... Sige na. Alam ko naman na tinanggap mo tong trabahong to para dyan. Huwag ka nang maarte. Sabi ko na nga ba, yan lang ang kailangan mo. Manang. Eh, may kwarto rito sa likod ng aparador. Eh, wala naman eh. Puro makatampak lang to. Ay. Manang. Manang, sandali ah. Ayaw.
Rico. Huli ka! Huli ka na namin ni Daddy. Namin. Huhulihin din kaya kita. Yeah! Ako kayo. Sofia? 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 Bakit? Wala naman, Manang, pero... Nanaginip kasi ako. Naglalaro daw kami ni Rico tsaka ni Joanna. Tinatawag ako ni Joanna na mommy, tapos daddy ang tawag niya kay Rico. Bakit ko napanaginipan yun? Alika na. Halika na, Manang. Sige. Handa na yung paglulutuan mo. Ayoko na rin isipin kung bakit ko napanaginipan yun. Baka umuwi na si Earl. Halika na. Sige. Magluto na tayo. Siguro naman dahil dyan sa inabot ko, tutupad ka na sa usapan natin. Ay, parang may choice ako. What did you say? Wala. Sige na, oo na. Gagawin ko na. Good girl. Anyway, I have to go. Kunin mo lang dyan yung pambayad dito. Okay? Bye. Ano ginagawa mo dito? Ba't kasama mo si Tessa? Ano to? Ba't ka niya binigyan ng pera? Nakontak mo na ba si B-Boy? Hindi nga, Manang. Hindi ko nga siya makontak eh. Ipapahatid ko pa naman tong mga pasalubong ko para kay Joanna galing US. Hindi ko kasi naibigay agad. Sinabi ko lang naman sa kanya, mamalingki na pagkatapos niyang maihatid si Earl. Nasaan na ba yon? Ibig sabihin nun, Manang, nandito lang si B-Boy. Baka mamaya na-traffic lang yun tapos pabalik na. Subukan ko na lang siyang tawagan ulit. Baka yung signal lang talaga niya ang may problema. Sige. Subukan ko na siyang tawagan na. Kunin ko lang yung cellphone ko. Sige, Manang. Ay, nako. B-Boy. Ate, akin na nga. Hindi akin to, kay Rico to. Bigay daw ng supplier, nagkataon. Nandito rin si Tessa, kaya sa akin niya nalang binigay. Eh, ba't ganun? Ba't komportable kayo sa isa't isa? Di ba binalaan na kita dun sa babaeng yun? Hindi, nagkabati na kami ni Tessa. Nag-sorry siya sa amin ni Rico, kaya okay na. Maricar, hindi mo kilala yung babaeng yun. Bakit ka ba kasi nangingialam sa desisyon ko? Para namang hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi mo ako kailangang turuan. Nagkabati na kami, nag-sorry siya sa amin, kaya awat na. Hindi ko rin makontak si B-Boy eh. Ano ba naman yan? Ako nga din, Manang eh. Ako na lang kaya maghatid dito kala Joanna. Huwag na. Eh, bakit naman, Manang? Iniisip ko lang, baka magalit si Maricar sa'yo. Baka isipin naman niya na inaagaw mong atensyon ng anak niya. Alam mo, Manang, may punto kayo.
Medyo masungit nga ho si Maricar. Kahit nga po si Ate Mimi sumasama ang loob sa kanya. Nag-iba raw talaga ang ugali niya ngayon. Hindi naman daw siya dating ganun. Dapat umiwas siya sa babae niya. Baka madamay ka pa sa kanya. Huwag ka naman magalit. Pinoprotektahan lang naman kita sa mga taong pwedeng manakit sa'yo eh. Okay na, kaya ko ang sarili ko. Salamat na lang. Hello, Sofia. Medyo malilate ako mamaya. Mauna ka na mag-dinner. Bakit mag-overtime ka ba sa trabaho? Oo, dami kong pasyente eh. Sige, magte-text na ako pagpa-uwi na ako. Okay. Okay. Earl, patong-patong na talaga yung kasinungalingan ko. Katulad kanina, nangatwira na naman ako. Paano? Nahuli ako ni Ate Mimi na kasama ko si Tessa, kaya nagpalusot ako. Wala eh. Di ko na alam kung anong gagawin ko. Litong-lito na ako. Konting mali ko lang, sigurado ako matitimbog ako. Sige. Kita tayo mamaya sa likod ng office ko. May bakanting lote doon. Tayo mag-usap. Titext ko na lang sa'yo yung directions. Ay, hindi, wag na. Bobo ako sa direksyon. Baka pwede pasundo mo na ako sa driver mo. Wala na yung driver ko, dinaspatch ako na siya. Yung taxi ka na lang, kita tayo doon. Iti-text ko siya, pag-aralan mo na lang. Manang, natawagan niyo na ho ba si B-Boy? Hindi pa rin eh. Hayaan mo, babalitaan kita pag natawagan ko na, ha? Ilang taon ho si Earl dito? Ito? Mga 6 o 7 yata siya dyan. Andito na ba kayo ng mga panahon na yan, Manang? Oo naman. 4 na taon pa lang si Earl, nandito na ako. Ang cute-cute ng batang niya noon. Ano mo? Pero bata pa lang siya, Manang. Parang may lungkot na sa mga mata ni Earl, ano? Maliit pa lang siya, parang seryoso na siya palagi. Nako, makulit din yun noon. Yun lang, masyadong stricto yung tatay niya. Lagi siyang sinasaktan pag nangungulit. Eh, ano hong ginagawa ng nanay niya pagka ganun? Hindi ko na inaabutan yung nanay ni Earl. Nang dumating ako dito, patay na yung nanay niya. Ano hong kinamatay? Maraming sabi-sabi eh. Sabi nung iba, nagkasakit daw. Eh, iba naman nagsabi nahulog sa puno ng bayabas. Ang iba naman, nalason daw. May nagsabi pa nga na ang tatay pa raw ni Earl ang pumatay sa kanya. Ano, Manang? Ang tatay ni Earl ang pumatay sa mommy niya? Sabi-sabi lang yon. Wala namang nagpatunay eh. Hindi ko akalaing may mga ganyang kwento pala tungkol sa pamilya ni Earl. Itong bahay na to, Manang, ito ba yung family house nila? Ay, ito yung house nila sa Antipolo. Ah, ito pala yun. Madalas kayo doon eh. Wala kang naalala kahit konti? Wala bang bumabalik sa alaala mo? Wala ho, Manang eh. Alam mo, doon kita na huling nakita. Sabi pa nga ni Earl noon doon kayo titira. Pero alam mo,
bumalik siya dito, hindi ka nakasama. Sabi niya, naglayas ka raw. Kaya ibebenta na lang daw niya yon para hindi ka na niya maalala. Pero yung pinagtatakahan ko, parang... Ano yun, Manang? Anong pinagtatakahan nyo? Wala. Bayaan na natin yun. Sige na. Doon ka na. Maalikawakbog dito. Ako na lang dito. O, sige ho. Punas ka muna. Doon lang ako, Manang, ha? Ako nang bahala dito, ha? Hello, Tessa. Earl, gusto ko lang malaman mo na parang kailangan mong bantayan si Sylvia. Sa pag-uusap namin kanina, parang bibigay na eh. Buti na lang binigyan ko ng pera. Naisip ko na yan lahat. Hindi mo na kailangan paalala sa akin. Huwag ka mag-alala. Okay, well, just let me know if you need any help. Alam mo namang handa akong makipagtulungan. Basta hindi ako dehado sa usapan natin. Of course, kilala mo naman ako eh. Marunong ako tumanaw ng utang na loob sa lahat ng tumutulong sa akin. Ha, kailangan ko na umalis. Bye. Baby? Baby? Daddy! How are you? Anong ginagawa mo? Gumagawa lang po ako ng assignment ko. Talaga? Ang hirap nga po eh. Talaga? Ba't di ka nagpatulong kay Mami? Wala naman po siya dito. Ha? Nasaan siya? Hindi ko po alam. Dumating po ako dito from school. Wala na po siya eh. Yaya? Sir? Si Maricar. Ano? Earl, buti nakipagkita ka sa akin. As if may choice ako. Anong problema mo? Sandali. Dugo ba yun? Hindi. Wala yan. Oo, dugo. Pero dugo ng pasyente ko. May inuperan ako kanina eh. Oh, ano ba problema? Ano yung pera na sinasabi ni Ate Mimi na inabot sa'yo ni Tessa? Bakit? Anong sinabi sa'yo ni Ate Mimi? No, you tell me kung bakit ka tumanggap ng pera kay Tessa at ginamit mo pa ako. May tinatago ka ba sa akin, Maricar? Tessa, May problema tayo kay Sylvia. bakit? Umalis siya, naglayas siya, at hindi pa siya bumabalik. Ano? Mahal, buti tumawag ka. Rico, puntahan mo ako dito. May kailangan ako ipaliwanag sa'yo. Anong kailangan mo ipaliwanag sa akin? Rico, kasi hindi ako si Maricar.